Matapos mapagtanto na ang grupo ng mga estranghero na bukas palad nilang tinanggap sa kanilang tahanan ay may pananagutan sa mga kasuklam-suklam na ginawa laban sa kanilang anak na babae, ang isang determinadong mag-asawa ay dapat gawin ang anumang kinakailangan upang makapaghiganti at makaligtas sa gabi. Isang gabi, dinadala ng dalawang pulis si Krug, isang nahatulang kriminal sa isang supermax na bilangguan. Huminto sila sa isang tawiran ng Riles, naghihintay ng tren na dumaan. Biglang bumangga ang isang pickup truck sa sasakyan ng pulis na nagtamo ng matinding pinsala sa dalawang opisyal. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa truck ang kasintahan ni Krug na si Sadie, at ang kanyang kapatid na si Francis na inihayag na ang pagbangga nila sa sasakyan ng pulis ay bahagi ng isang nakaayos na plano upang alisin si Krug sa kustodiya. Nang mapansin ni Sadie na buhay pa ang driver, binaril niya ito sa bintana. Pagkatapos ay kinuha ni Francis ang pera at mga susi mula sa ibang opisyal, inihagis ang mga susi kay Sadie, na binuksan ang backseat at binati si Krug ng isang halik. Bilang panghuling walang awa na pagkilos, ibinalot ni Krug ang seatbelt sa leeg ng sugatang opisyal, ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang mga anak na babae, at sinakal siya hanggang sa mamatay. Kinabukasan, kinuha ni Emma ang kanyang anak, si Mari, mula sa pagsasanay sa paglangoy at ipinaalala sa kanya na kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon para sa kanilang bakasyon. Nang maglaon, dumaan siya sa ospital para sunduin ang kanyang asawang si John, isang surgeon. Magkasama, ang pamilya ay sumakay sa kanilang nakapak na SUV, patungo sa kanilang malayong bahay sa lawa sa Kakahuyan. Sa pagdating, inamin ni Emma na pinayagan niya ang kanyang kapatid na si Dan, na gamitin ang bahay noong nakaraang linggo, na ikinadismaya ni John. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na nanatili si Dan sa guest house. Umaasa na magkaroon ng sariling espasyo, tinanong ni Mari kung maaari siyang manatili sa guest house sa halip. Habang dinadala ng dalaga ang kanyang bagahe sa itaas, nakahanap sina Emma at John ng isang bote ng champagne at isang thank you card mula kay Dan sa sala. Sa kusina, hawak ni John ang isang maliit na bangkang gawa sa kahoy habang mataimtim na nanonood si Emma. Ang isang larawan ng kanilang yumaong anak na si Ben, ay nakasabit sa dingding, isang masakit na paalala ng pagkawala na hindi pa nila nararanasan. Samantala, kinuha ni Mari ang isang gintong kwintas mula sa kanyang aparador, na may nakaukit na mensahe ng pampasigla mula sa kanyang yumaong kapatid. Pagkatapos ay pumunta siya sa boathouse, tinanggal ang kanyang damit, at sumisid sa lawa para lumangoy. Nang maglaon, naligo si Mari at napansin niyang patuloy na nahuhulog ang shower rod sa dingding. Sa kalaunan, suot niya ngayon ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Ben, bumalik siya sa pangunahing bahay at nakita niya si John na sinusubukang ayusin ang sirang microwave. Tinanong niya si Emma kung maaari niyang hiramin ang kotse upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Paige sa bayan. Umaasa si Emma na magkasama silang maghapunan, ngunit iminumungkahi ni Mari na aalis siya upang mabigyan niya ang kanyang mga magulang ng ilang oras na mag-isang magkasama. Ibinigay sa kanya ni John ang mga susi at ilang pera, habang si Emma, nag-aalala, ay nagpapaalala sa kanya na panatilihin ang kanyang cellphone na nakabukas sa lahat ng oras. Sa pangkalahatang tindahan kung saan nagtatrabaho si Paige bilang isang cashier, inaalay niya kay Mari ang kanyang pakikiramay sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Justin para bumili ng isang pakete ng sigarilyo kasama ang iba pang mga bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Paige na dapat nasa hustong gulang na siya. Sa halip, iminumungkahi niya na bumalik sila sa kanyang silid sa motel kung saan masisiyahan sila sa ilang mga ipinagbabawal na sangkap. Naintriga, tinawagan ni Paige ang kanyang kasamahan para pumalit sa kanya bilang cashier. Habang kumukuha si Justin ng isang balumbon ng pera, napansin niya na may dugo ang isa sa mga perang papel. Mabilis niya itong itinago bago nag-abot ng malinis na pera. Sinabi ni Paige kay Mari na maghintay sa kotse habang kinukuha niya ang kontrabando. Habang sinusuri ni Mari ang kanyang cellphone, napagtanto niyang wala itong signal. Biglang kumatok ang isang maid sa bintana, nagtatanong kung naiwan niya ang susi ng kanyang kwarto. Lumabas si Mari at ipinaliwanag na hindi sa kanya ang susi. Pagod na maghintay, pumasok siya sa silid ng motel at nadatnan sina Paige at Justin na nakahiga sa kama, na naninigarilyo. Pinipilit ni Paige si Mari na manigarilyo nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nag-aalalang ina. Binalaan siya ni Emma tungkol sa paparating na bagyo, ngunit dahil sa hindi magandang signal, nagsimulang mawala ang tawag. Sinabi ni Mari kay Paige na magpapalipas siya ng gabi sa kanyang bahay at uuwi siya sa umaga.
Galit na sinabi ni Emma kay John na hindi niya dapat hinayaang umalis ang kanilang anak. Ipinaalala niya sa kanya na wala na silang magagawa ngayon dahil dinala ni Mari ang sasakyan. Para pakalmayin ang kanyang nerbiyos, kumuha si Emma ng isang bote ng alak para pagsaluhan nila. Samantala, tinanong ni Mari at Paige si Justin tungkol sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na madalas siyang lumalayas dahil sa kanyang ama at tiyuhin at matagal nang namatay ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Mari na namatay ang kanyang kapatid na si Ben 1 taon na ang nakalilipas, at nakikiramay si Justin. Sa kalaunan, binigyan ng 2 babae ng pagbabago si Justin sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanya na isuot ang kamisete ng kanyang tiyuhin at ayusin ang kanyang buhok. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok sina Krug, Francis, at Sadie, na inihayag na si Justin ay anak ng isang kriminal. Ipinaliwanag ng kinakabahang binatilyo na akala niya sa susunod na araw pa sila uuwi. Bilang tugon, inalis ni Sadie ang kanyang pang-itaas at sinabing nagkaroon sila ng pagbabago ng mga plano. Nagalit si Krug dahil nagdala ang kanyang anak ng 2 estranghero sa kanilang silid. Sinuntok siya ni Krug sa tiyan at ipinakita sa kanya ang isang pahayagan kung saan naroon ang kanilang mga larawan, na kinunan ng kamera ng sasakyan ng pulisya sa panahon ng pag-atake. Sa takot, ipinangako ni Mari at Paige na hindi sasabihin sa sinuman ang tungkol sa kanila, ngunit hinawakan ni Francis si Paige mula sa likod at pinagbantaan siya ng kutsilyo. Desperado na protektahan ang kanyang kaibigan, ibinigay ni Mari ang mga susi ng kotse. Gayunpaman, iginiit ni Krug na hindi nila maaaring ipagsapalaran na paalisin sila. Sa gulat, kumawala si Paige at tumakbo sa banyo. Nilock niya ang pinto at sinubukang gamitin ang kanyang cellphone, ngunit walang signal. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang patrol car sa labas, ngunit hindi niya mabuksan ang bintana. Ilang sandali pa, sinira ni Francis ang pinto, hinihila siya sa sahig, binasag ang kanyang cellphone, at isinandal ang kanyang ulo sa lababo. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone ni Mari at dinurog ito gamit ang kanyang sapatos. Pinagalitan ni Krug ang kanyang anak at sinisisi siya sa kanilang kalagayan, sinabi na dahil inuuna niya ang kanyang sariling mga pangangailangan bago ang iba, anuman ang mangyari sa kanilang mga bihag ay kasalanan niya. Hindi nagtagal, umalis ang grupo sa motel sakay ng SUV. Sa backseat, nagsimulang hawakan ni Francis at Sadie ang mga bihag. Kapag nakakita sila ng kotse ng pulis sa highway, tinatakpan nila ang mga bibig ng mga babae upang pigilan sila na makaakit ng atensyon sa ibang tao. Sa kalaunan, minamaneho ni Krug ang sasakyan patungo sa isang maruming kalsada na patungo sa kagubatan. Sa isang paparating na sangang kalsada, ang grupo ay nag-aalangan, hindi sigurado kung saan pupunta. Sinamantala ni Mari ang pagkakataon at sinabihan silang kumaliwa. Habang pansamantalang nagambala ang mga kriminal, maingat na itinulak ni Mari ang car lighter gamit ang kanyang paa. Ilang sandali pa, nang lumabas ang car lighter, napagtanto niyang nadaanan na nila ang daan patungo sa kanilang bahay sa lawa. Mabilis siyang kumilos, kinuha niya ang pinainit na car lighter at idiniin ito sa mukha ni Sadie, nasunog siya. Ang kaguluhan ay sumabog. Si Paige ay nagpupumilit na labanan si Francis habang si Mari ay binuksan ang pinto ng sasakyan, umaasang tumalon palabas. Gayunpaman, hinawakan siya ni Sadie at padebog na isinara ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng kontrol si Krug sa sasakyan. Ang kotse ay dumudulog pababa sa burol, bumangga sa maraming puno ng kahoy bago tuluyang huminto nang bumangga ito sa isang malaking puno. Makalipas ang ilang sandali, gumapang si Paige palabas ng sasakyan, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Krug sa lupa. Napagtantong nabasag ang kanyang ilong sa panahon ng pag-crash, si Francis ay nagalit at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagsipa sa mga bihag. Samantala, napansin ni Sadie ang marka ng paso sa kanyang mukha at nagalit dahil hindi na ito mawawala habang buhay. Nang bigla niyang inatake ang kanyang kaibigan, binetukan siya ni Paige at tumakbo. Hinawakan ni Krug si Mari at inutusan ang kanyang kasintahan at kapatid na habulin si Paige. Ang takot na batang babae ay umabot sa gilid ng kagubatan at nakita ang isang construction site sa di kalayuan. Siya ay desperado na tumawag para sa tulong, ngunit ang ingay mula sa mabibigat na makinarya ang naging dahilan upang hindi marinig ang kanyang sigaw. Bigla siyang inatake ni Sadie ngunit napabagsak niya si Sadie. Tumakbo si Paige ngunit naghihintay na si Francis at pinatulog siya. Itinaas ni Francis ang kanyang baril, handang patayin si Paige ngunit ipinaalala ni Sadie sa kanya na kailangan ni Krug ang babae ng buhay.
Sa halip, pinunit niya ang blouse ni Paige at ginamit ito para itali ang kanyang mga kamay bago sila muling makisama sa iba. Nang maglaon, ipinahayag ni Krug na oras na para sa kanyang anak na maging lalaki at pinilit si Justin na sunggaban si Mari. Nang tawagin siya ni Paige na nakakaawa, sinaktan siya ni Krug at ng kanyang kapatid, sabay-sabay na sinaksak siya sa tiyan at likod. Habang nahihirapang huminga si Paige, inutusan ni Krug si Mari na aliwin ang kanyang namamatay na kaibigan sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagsasabi sa kanya na magiging okay ang lahat. Tumanggi siya, kaya itinapon siya nito sa lupa. Habang hinahawakan ni Sadie si Mari, inatake siya ni Krug. Tumingin si Mari kay Justin, tahimik na humihingi ng tulong, ngunit nananatili siyang tahimik, masyadong natatakot na labanan ang kanyang pamilya. Habang nangyayari ang kasuklam-suklam na pagkilos, pinapanood ni Mari ang huling hininga ni Paige. Pagkatapos ay pinunit ni Krug ang kwintas sa katawan ni Mari at itinapon ito. Tahimik itong pinulot ni Justin mula sa lupa. Pagkatapos, tinutuya ni Krug si Justin, na sinasabi sa kanya na pinalampas niya ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang mga kasamahan ay nagpapakita ng maikling sandali ng pagsisisi sa kanilang ginawa. Makalipas ang ilang minuto, sinamantala ni Mari ang isang pagkakataon, palihim na kumuha ng bato at binasag ito sa mukha ni Krug bago tumakbo. Pinaputukan siya ni Krug habang tumatakbo, ngunit hindi siya natamaan. Nakarating siya sa lawa at nagsimulang lumangoy patungo sa kanyang bahay. Nagpaputok si Krug ng maraming putok sa tubig, ngunit nagpatuloy siya. Sa wakas, ang isa sa mga bala ay tumama sa kanyang likuran. Habang lumulutang ang kanyang katawan ng hindi gumagalaw, ipinapalagay ng grupo na siya ay patay na. Nang makita ang papalapit na bagyo, bumalik sila sa kakahuyan kung saan pinilit ni Krug ang kanyang na-trauma na anak na sumabay sa kanila habang naghahanap sila ng masisilungan. Maya-maya, dumating ang grupo sa lawa. Nang buksan ng mag-asawa sa loob ang pinto, nagsinungaling si Krug na sinasabing na aksidente sila sa sasakyan. Sa kusina, ginagamot ng surgeon ang nabali na ilong ni Francis at iginiit na kailangan niyang pumunta sa ospital. Tinanong ni Krug kung maaari silang magpahatid sa bayan, ngunit ipinaliwanag ni John na nasa kanilang anak na babae ang kotse at bukas pa siya uuwi. Habang tinatangka ni Krug na gamitin ang landline para tumawag ng taxi, sinimulan ng doktor na tahiin ang ilong ng kanyang kapatid. Biglang kumidlat na nagdulot ng pagkawala ng kuryente. Lumabas si John para buksan ang generator. Si Emma, na naghinala, ay nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa sa gitna ng kagubatan. Gumagawa si Krug ng kwento tungkol sa pagdadala sa kanila ng kanilang ama sa lawa tuwing tag-araw para sa pangingisda, na sinasabing gusto niyang ipagpatuloy ang tradisyon kasama ang kanyang anak. Matagumpay na napaandar ni John ang generator, na nagpapanumbalak ng kuryente sa bahay. Samantala, tinapos ng surgeon ang pagtahi sa ilong ni Francis. Habang nilagyan ni Emma ng antiseptic cream ang sugat, hindi mapakali si Francis na nagpasalamat sa kanya. Sa labas ng lawa, ang sugatang si Mari ay kumapit sa isang poste malapit sa boathouse na nagpapakitang siya ay nakaligtas at nagawang lumangoy pa uwi. Nang maglaon, natuklasan nina John at Emma na patay ang mga linya ng telepono. Nag-aalok si John na hayaan ang grupo na manatili sa gabi, at iminungkahi ng kanyang asawa na matulog sila sa guest house. Habang inilalagay ni Justin ang kanyang walang laman na mug sa lababo, napansin niya ang isang larawan ni Mari sa refrigerator. Pumasok si Emma at sinabi niya na ang larawan na nasa refrigerator ay ang kanyang anak. Dahil sa pagkakasala, bumagsak siya sa sahig. Si Emma, na napansin ng kanyang reaksyon, ay nagtanong kung okay lang siya. Mabilis siyang sumagot, sinabing ayos lang siya, at nagtungo sa banyo. Ilang sandali pa, kumatok si Krug sa pinto, nagbabala sa kanya na itikom ang kanyang bibig. Si Justin, na ngayon ay punit-punit, ay kinuha ang kwintas ni Mari at tahimik na bumalik sa kusina, inilagay ito sa tabi ng baso. Nang lumingon siya, ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na nakahanda na ang kanilang silid. Samantala, dahan-dahan na gumapang palabas ng tubig si Mari at tuluyang nakarating sa lupa. Sa guest house, sinindihan ni Emma ang kandila at sinabihan ang grupo na pumunta sa main house kung may kailangan sila. Pagkatapos magpaalam sa kanila, nagpasalamat sila sa kanyang mabuting pakikitungo. Habang pinapanood ng magkapatid na bumalik ang babae sa pangunahing bahay, sinabi ni Francis na sa tingin niya ay gusto siya nito. Samantala, hindi naririnig ng ina ang kanyang anak na gumagapang sa lupa sa gilid ng ari-arian.
Sa loob, sinabi ni Emma sa kanyang asawa na kakaiba ang kanilang mga hindi inaasahang bisita. Biglang may kumatok na ingay mula sa balkonahe, na nagudyok sa kanila na mag-imbestiga. Sa kanilang takot, napagtanto nila na ang tunog ay nagmula sa kanilang anak na babae, si Mari, na ginagalaw ang upuan ng pabalik-balik sa pagtatangkang makuha ang kanilang atensyon. Nakita ni John na may tama ng bala si Mari, kaya dali-dali niya itong dinala sa loob at inihiga sa coffee table. Nagbigay siya ng CPR hanggang sa umubos siya ng tubig, pagkatapos ay sinabihan niya si Emma na kumuha ng kutsilyo para makuha niya ang bala ng baril na tumama kay Mari. Habang kumukuha ng tuwalya sa kusina, napansin ni Emma ang kwintas ng kanyang anak na inilagay malapit sa baso. Samantala, sa sala, pinainit ni John ang kutsilyo at ginamit ito upang tanggalin ang tama ng bala ni Mari. Habang sinisiyasat niya si Mari para sa iba pang mga pinsala, napansin niya ang dugo sa kanyang mga hita at ginawa ang nakakatakot na pagpapalagay na siya ay pinagsamantalahan. Mahinang bulong ni Mari na hindi siya makahinga. Bilang tugon, si John ay gumawa ng isang paghiwa sa kanyang likod at nagpasok ng isang tubo na konektado sa isang baso ng tubig, na tumutulong upang mapantayan ang presyon sa kanyang mga baga. Nang medyo ayos na si Mari, ipinakita ni Emma sa kanyang asawa ang kwintas na nagsasabi na suot ito ni Mari nang umalis siya. Nagsimula siyang maghinala na ang mga tao sa guest house ang may pananagutan sa nangyari at naniniwala siyang iniwan ni Justin ang kwintas bilang babala. Pagkatapos ay kinumpirma ni John ang kanyang mga hinala, pinagsamantalahan si Mari, na iniwan si Emma na naguguluhan. Bigla niyang naalala ang takot sa mukha ni Justin nang una niyang makita ang larawan ni Mari. Tiniyak ni John sa kanya, iginiit na dapat silang maging handa na gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang sarili at dalhin ang kanilang anak na babae sa isang ospital. Sa loob ng guest house, tiningnan ni Justin ang baril ng kanyang ama sa lamesa. Nang maglaon, nagmamadaling pumunta si John sa boathouse upang ihanda ang kanilang speedboat para sa pag-alis, napagtanto lamang na wala siyang mga susi. Kasabay nito, hinihintay ni Justin si Krug na pumunta sa banyo at makatulog ang iba bago nakawin ang armas. Habang hinahanap ni John ang mga susi ng bangka sa toolshed, lumabas si Francis sa kusina at humingi ng maiinom kay Emma, na sinasabing hindi siya makatulog. Mabilis siyang nagsisinungaling, sinasabing ang kanyang asawa ay nasa itaas na nagpapahinga. Ngunit habang si Francis ay gumagalaw patungo sa refrigerator, bigla niyang napagtanto na hindi pwedeng makita ni Francis ang larawan ni Mari. Kaya, inaakit siya ni Emma at nagmungkahi na uminom na lang sila ng alak. Palihim, inaalis niya ang isang larawan sa pinto ng refrigerator habang kumukuha siya ng bote mula sa loob. Samantala, sa toolshed, kinuha ni John ang isang martilyo sa dingding, naghahanda na gamitin ito bilang sandata. Bumalik sa loob, dinala ni Emma si Francis sa sala, inanyayahan siyang mag-enjoy sa kanilang inumin sa tabi ng apoy. Nagulat siya nang makita niya si Mari sa coffee table at bigla niyang napagtanto na napunta sila sa bahay ng mga magulang ni Mari. Bago siya makapag-react, binasag ni Emma ang bote ng alak sa kanyang ulo. Pasuray-suray, bumalik siya sa kusina, para lamang saksakin siya ni Emma ng kutsilyo. Sa kabila ng kanyang pinsala, tinanggal ni Francis ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib at hinabol siya sa silid kainan. Nagawa niyang maipit siya sa mesa, ngunit sinipa siya ni Emma sa singit at tinulak siya. Habang gumagapang si Emma patungo sa pintuan, lumitaw si John at hinagis ang martilyo sa baliw na lalaki. Si Francis ay nagmamadaling pumunta sa bintana, humihingi ng tulong, ngunit dahil sa rumaragas ang bagyo sa labas ay hindi maririnig ang kanyang mga sigaw. Sinamantala ng doktor ang pagkakataon, sinunggaban siya at binali ulit ang kanyang ilong. Ang kanilang pakikibaka ay dinala sila pabalik sa kusina. Sa pagtutulungan, sinubukan ng mag-asawa na lunurin siya sa lababo. Nang pumasok ang braso ni Francis sa garbage disposal, pinindot ni John ang switch, dahilan para siya ay sumigaw. Habang si Francis ay sumisigaw sa matinding paghihirap, naghatid si John ng huling suntok, hinampers ng martilyo ang ulo ni Francis na pinatay siya. Nang maglaon, pumasok ang mag-asawa sa guest house ngunit nakita sila ni Justin na pumasok sa kwarto. Noong una, tinutukan niya sila ng baril, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay niya ang baril kay John. Maingat na gumagalaw ang doktor sa buong silid upang kunin ang sandata, ngunit habang idinadaus-dose niya ang martilyo, nagising si Sadie sa ingay. Nagulat si John, nagpaputok siya, at tinamaan ng bala ang leeg ni Sadie.
Galit na galit, ang babae ay sumugod sa kanya, na naging dahilan para mabitawan niya ang baril. Kasabay nito, tumalon si Krug at itinulak ang isang mabigat na kutsan kay Emma. Nagawa ni John na ihagis si Sadie mula sa kanyang mga balikat, ngunit gumanti si Krug, hinahagisan siya ng kutsan. Nagpupumiglas, sa wakas ay kinuha ng doktor ang baril at tinutukan si Krug ngunit tumalon siya sa bintana bago siya makapagpaputok. Dahil siya ay nakaiwas, tumakbo si Krug sa pangunahing bahay, nalilito sa bigla ang pag-atake ng mag-asawa. Sa sala, puro basahan lang ang nakita niya sa coffee table, isang malinaw na senyales na inilipat na ng mga magulang ang kanilang anak sa ligtas na lugar. Pagkatapos, pagpasok sa kusina, siya ay nagulat nang makita ang walang buhay na katawan ni Francis sa sahig. Samantala, nagtutulungan sina John at Justin para patayin si Sadie, na lumaban sa kanila gamit ang sirang shower rod. Sa kalaunan, lumitaw si Emma at binaril sa ulo ang baliw na babae. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang doktor sa bahay para hanapin si Krug. Sa sala, napansin niya ang kanyang nakabukas na wallet sa coffee table at napagtantong alam na ngayon ni Krug na sila ang mga magulang ni Mari. Kasabay nito, hinahanap ni Emma ang mga susi ng bangka ngunit nakaharap si Justin. Maya-maya, tiningnan niya si Mari, na inilagay nila sa bangka kanina. Sa loob ng bahay, inihagis ni Krug ang mga random na bagay sa iba't ibang silid upang lituhin ang doktor. Pagtingin sa labas ng bintana, nalaman niyang sinusubukang tumakas ng mag-asawa gamit ang bangka. Pumasok si John sa kwarto, nakita ang bukas na bintana, at ipinapalagay na nakalabas na si Krug. Biglang lumabas si Krug mula sa mga anino at umatake, na nag-trigger ng isang brutal na labanan. Samantala, dumating si Justin sa boathouse at sinabi kay Emma na hindi niya mahanap ang mga susi. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang desisyon na tumulong sa pamilya. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Mari sa bangka at ang baril na malapit sa paa ni Emma. Sa loob ng bahay, dinaig ni Krug si John, inihagis siya sa pasilyo bago siya sinipa sa ikalawang palapag. Bumagsak ang doktor sa sahig sa ibaba. Pagkatapos ay hinampis siya ni Krug sa mukha, bumagsak siya sa mesa. Sa pangungot siya sa kanya, ikinuwento ni Krug ang mga nakakakilabot na detalye sa ginawa niya kay Mari. Habang nakahiga si John sa sahig, napansin niya ang mga susi ng bangka sa loob ng isa sa mga champagne float. Iniipon ang kanyang lakas, tumingin siya kay Krug at matapang na sinabing gusto niyang marinig si Krug na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hinawakan ng isang maliit na mesa, inihampas niya ito kay Krug at sinubukang makatakas, ngunit nahuli siya ni Krug at sinasakal siya. Akmang sasaksakin na ni Krug si John gamit ang matalim na pamalo, narinig niya ang putok ng baril sa likod niya. Sa wakas ay lumaban na si Justin sa kanyang ama. Gayunpaman, nang hilahin niya ang gatilyo, napagtanto niyang wala ng laman ang baril. Galit na galit, ipinahayag ni Krug ang kanyang pagkabigo sa kanyang anak bago sinaksak ang matalim na bagay sa katawan ng binatilyo. Biglang sumulpot si Emma at hinampis ng fire extinguisher si Krug sa ulo. Siya at si John ay nagtutulungan, pinabagsak ang kriminal. Sa wakas, naghatid ng isa pang suntok si Emma, dahilan para mawalan ng malay si Krug. Nang mawala na ang ulan, sumakay si Justin at ang pamilya sa speedboat, desperado na dalhin si Mari sa isang ospital. Maya-maya, nagising si Krug sa toolshed, hindi makagalaw. Mahina hong ipinaliwanag ni John, dahil walang lubid o duct tape, kaya gumawa siya ng mga tiyak na paghiwa para maparalisa siya. Nang tanungin ni Krug kung ano ang plano niyang gawin, inilagay ni John ang ulo ng kriminal sa loob ng sirang microwave, at pinaandar niya ito. Walang pag-aalinlangan, pinindot ng doktor ang switch. Ang matinding electromagnetic radiation ay nagdudulot ng sobrang init sa ulo ni Krug at pumutok na parang pakwan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.